1953, unang sumahimpapawid dito sa DZRH. Naggamit na ng di mabilang na gawad karangalan at ng Oktubre taong 2002, ipinagkaloob naman ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang Lifetime Achievement Award kay Tiadeli. Ang kasaysayan sa mga liham kay Tiadeli. Itong inyong Tiadeli. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Biyernes. Thank God it's Friday. Swell day! Uy, it's swell day. Ang 14 ng buwan ng Hunyo. At sa ating mga headlines, naku, bad news mga kuya. May inaasang oil price increase sa susunod na linggo. Naku, Diyos ko po mahabagin. Abay may piso, posible itaas sa presyo ng diesel at kerosene. Hindi pa dyan natatapos ang pasakit lakay dahil taas singil sa kuryente, iginiit sa Meralco na gawing staggered o pautay-utay. Konsulada ng China, sinugod ng mga mangisda. Fishing ban na mariing kinundina. AFP nakatutok sa nakitang mga Chinese military uniform sa isang pogo hub sa Pampanga. Pagsalakay ng mga rebelde sa MV Tutor sa Red Sea, mariing kinundina ng Pilipinas. 12 pulis at traffic personnel sinibak sa palpak na pag-aresto kay Pastor Kibuloy. Pastor Kibuloy, sinisinaman sa nagkagulong pagsisilbi ng aresto warrant laban sa kanya. First Lady Liza Marcos nagsalita na sa viral wine glass video sa Vindionor sa Malacanang. Madam First Lady, ayan, unsolicited advice po, ha? Nyangay lakay. Konting finesse, Madam. You are the First Lady of the Republic of the Philippines. Pangulong Bongbong Marcos. Itinalaga si dating Judge Jaime Santiago bilang bagong direktor ng NBI. Mga residente ng Davao Occidental na bulabog sa magnitude 4.9 na lindol. At sa detalye ng ating mga balita. Bad news mga kuya sa ating mga motorista. Nagbabadyang tumaas ang presyo ng petroleum products sa susunod na linggo. Ako, babawiin yung ni-rollback. Oo, sakit lakay. Ayon sa Department of Energy, batay sa 4 na araw ng trading, inaasang tataas ng 1 peso and 45 centavos. Naku, Diyos ko po, ha? Hanggang 170 ang kada litro ng diesel. Wow! At posibleng 60 hanggang 85 centavos naman ang itataas sa presyo ng gasolina. At hanggang 1 peso and 90 centavos naman sa kerosene. Ito ay bunga daw ng mataas na demand mula sa Amerika at sa Organization of Petroleum Exporting Countries. Bakit? Nagbawas ba sila ng produksyon?
Samantala, dapat gawing pautay-utay ang planong taas singil sa kuryente para hindi mabigatan ang mga consumer. Ito ang iginiit ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro kasabay ng investigasyon sa serye ng yellow at red alerts. Bukod dito, sinabi ng mambabatas na dapat ding staggered ang pagbabayad ng mga distribution utilities sa generation companies dahil mayroong mga electric cooperatives na kulang sa pera. Samantala, patuloy ang pagsusulong ni Castro sa panukalang batas na maglilipat ng pananagutan sa mga generation company sa sandaling magkaroon ng taas singil ng kuryente dahil sa pagpalya ng mga planta. Samantala, sumugod naman sa Chinese Embassy sa Makati ang militanteng grupong pamalakaya para iprotesta ang 4 na buwang fishing ban ng China sa West Philippine Sea. Kinundina ng grupo ang agresibo at iligal na hakbang ng China tungkol sa pagbabawal sa mga Pinoy na mangisda doon simula sa June 15. Nagbanta ang China na aarestuhin at ikukulong pa ang sinumang papasok daw sa kanilang teritoryo sa loob ng 60 days nang walang paglilitis o trial. Kasama ring kinundina ng pamalakaya ang agresibong pangingisda at paninira ng China sa yamang dagat sa Sabina Shoal na bahagi ng ating teritoryo. Unang nangako ang Pangulong Bongbong Marcos na puprotektahan ang mga Pilipinong mangingisda sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Sa iba pang balita, kinikilala ng Armed Forces of the Philippines na authentic ang mga uniforme ng Chinese military na nadiskubre sa Porac, Pampanga. Ginawa ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla ang pahayag kasunod ng sinabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na orihinal ang People's Liberation Army uniforms. Batay na rin sa pahayag ng mga eksperto. Nanindigan naman ang AFP na hihintayin nilang matapos ang investigasyon sa sinusuyid pang compound ng Lucky South 99. Ayaw niyang magpadalos-dalos ng AFP sa pagbibigay ng konklusyon pero mananatili umano silang nakabantay. Mariing kinundina naman ng Department of Foreign Affairs ang pag-atake ng mga rebeldeng Houthi ng barkong MV Tutor na naglalayag sa Red Sea kung saan sakay ang mga Pinoy. Ayon sa DFA, nangyari ang pagsalakay nitong Miyerkules pero hindi pa binabanggit kung ilang Pinoy seafarers o seamen ang sakay dito. Batay sa mga reports, may tinatayang 20 Pilipinong seamen ang nagtatrabaho sa naturang commercial vessel o barko. Sabi ni DFA spokesperson Teresita Dasa, gagawin ng pamahalaan ang lahat upang matiyak ang kaligtasan ng mga tripulanteng Pinoy. Hinimok din niya ang mabansang miyembro ng United Nations na protektahan ang karapatang pantaon ng mga seafarers. Bago ang insidente ay pinagbawal na ng Department of Migrant Workers ang deployment ng mga Pinoy seafarers sa mga barkong naglalayag o dumadaan sa Red Sea at Gulf of Aden. Nawawala ang isang tripulanting Pilipinong sakay ng cargo vessel MV Tutor matapos itong atakihin ng rebeldeng Houthi sa Red Sea. Kinumpirma ni Migrant Workers Department Secretary Hans Leo Kakdak na Pinoy ang nag-iisang nawawala sa 22 sakay ng barkong sinalakay ng Yemeni Group. Ayon kay Kakdak, nakikipag-ugnayan na ito at ang Department of Foreign Affairs sa ship owner at manning agency ng barko para sa isasagawang rescue operations ngayong araw. Nakausap na rin umano nila ang pamilya ng mga Pilipinong karamihan ay nasa maayos umanong kalagayan. Una nang kinundena ng DFA ang pag-atake at hinimok ang United Nations na umaksyon laban sa karahasan ng pro-Iranian na Houthi. Pinatitiyak naman sa mga embahada ng Pilipinas ang kaligtasan ng lahat ng mga OFW sa kanilang tirahan at hanap buhay sa mga bansang kanilang pinagtatrabahuan. Ito ang rekomendasyon ni OFW Party List Congresswoman
Marisa Magsino. Kasunod ng pagkamatay ng tatlong OFW sa nangyaring sunog sa bansang Kuwait. Dapat anyang tiyakin ng mga embahada, konsulado at migrant worker offices sa mga kababayan na ang mga napiling tirahan nila sa kanilang host countries ay sumasailalim sa sapat na safety checks. Sabi pa ni Magsino, ang angkop na impormasyon sa building safety checklist sa bawat host country ay makatulong lalo sa mga unang beses pa lamang mag-abroad para matiyak ang kanilang kaligtasan. Samantala, problemado ang ilang overseas Filipino workers sa Cambodia sa proseso ng pulisiya sa direct hiring. Ito ay dahil sa inilabas ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA na ban sa direktang pag-hire ng mga employers abroad sa mga Pinoy na nasa Pilipinas. Sa guidelines ng POEA, maaari mag-direct hire pero hanggang 5 empleyado lang at kinakailangang sumunod ng mga employer na gustong mag-direct hire sa minimum provisions ng POEA. Ang employers na gusto mag-hire ng mga Pilipino ay magbabayad ng service fee na nasa 300 hanggang 500 dolyar bawat deployment habang babayaran naman ng mga Pilipino ang placement fee na katumbas ng 1 buwang sahod. Babalikan natin na lang pang detalye ng ating mga balita. Dating pulis sharpshooter na naging judge Jimmy Santiago, itinalaga ng Pangulong Marcos bilang direktor ng NBI. First Lady Lisa Marcos nagsalita naman sa kontrobersyal na viral wine glass video sa Van de Honor sa Malacanang matapos kunin ang wine glass ni Senate President Chis Escudero at ininuman at saka isinole. Pastor Kibuloy sinisisi naman sa nagkagulong pagsisilbi ng arrest warrant laban sa kanya at 12 pulis at traffic personnel sinibak dahil sa palpak na pag-aresto sa kontrobersyal na pastor. Ang detalye po ng mga balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang RH Break Time! Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy, Hermana Rosie Sarangay at Dr. Isa Suntay. Ang bilis na oras, alas 4:24. Ang balitang ito. Happy birthday, Hamiya Tamano Makabato. Ba, binabati ni Kuyang Abul Kayer at ating Hasmin Makabato. Abay, wala ba tayo dyan, Hamiya, ha? At happy birthday din kay, batiin ko yung aking magandang kumare sa radyo natin, ha? Si Patricia Bernadette Chuchay Rodriguez. Happy birthday, Pat. At ganoon din kay Juancho Roberto Montilla ng RH TV, kay Jeffrey Briones Daria ng MBC Donada, at kay Vida Marie de la Cruz. Aba, happy birthday. At happy birthday din at happy retirement. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Brad Justice Efren de la Cruz ng Sandigan Bayan. Aba, happy birthday and happy retirement, Brad. Ayan. Abay, binabati ka ng mga taga-TLK, mga kapans. Alaba tayo dyan, Justice. At siyempre, happy birthday din kay Congressman Oka Malapitan ng Caloocan. At si Senator Bongo, birthday din pala ni Senator Bongo, ha? Senator Bong, alaba tayo dyan. At siyempre si Mr. Colonel Alex Sembrano Ikinari. Ang binabati ng mga mista sa PMA Sandigan 82. At happy birthday din kay, ba't ang daming nagbe-birthday na Alex ngayon? Si Alex Santos, ayan, happy birthday ng Agila. At happy birthday din kay Alex
Palaganas Ilaguesma ba? Binabati ni Secretary Benny Laguesma at belated happy birthday din kay Most Merciful Abay Illustrious Potentate June Espino at Mista Cleng Campanilla at Kuyang Ismael Capiral. Happy birthday! Balikan natin ang detalye ng ating mga balita. Sandali lamang let. Standby Milky, standby Raymond, standby Edniel Parosa. Nagsalita na ang First Lady Lisa Araneta Marcos sa viral wine glass video nila ni Senate President Cheese Di Butler Escudero sa Van de Honor sa Malacanang noong Independence Day noong araw ng Miyerkules. Sa eksklusibong mensahe ng unang ginang kay Anthony Taberna na kanyang textmate, inumpisan niya ang pagdetalya sa pagpasok nila. Ayan, napanood sa video. Ayan, sa pagpasok nila ni Pangulong Bongbong Marcos sa Ceremonial Hall ng Malacanang. Matapos salubungin ng 82 ambassadors para sa okasyon. Ayan, no? Pagpasok ayan, kinuha bigla yung wine glass ni Senate President Di Butler. Ayan, si Manoy. Hinatid sila sa nasabing hall kung saan sina Senate President Cheese Escudero Di Butler at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Nang makita niya si Senate President Cheese, sinabi nitong believe siya sa unang ginang dahil may energy pa ito matapos ngumiti at tumayo ng megit isang oras kahit tsak na kailangan nito ng inumin. Kwento pa ng First Lady Lisa, natawa raw siya at kinuha ang wine glass ni Senator Cheese at uminom at saka sinabi niyang hindi naman daw malamig ang champagne nito at sila'y nagtawanan. Bilang panghuli, sinabi pa ng First Lady na magkaiba na sila ni Escudero mula noong magkaibigan na sila ni Escudero mula noong nasa law school pa siya kung saan siya nag-aaral sa Ateneo University, habang sa University of the Philippines naman si Senator Cheese. Kaya kung may makumalat mga opinyon na ginawa raw niyang waiter o butler ang Senate President at tumungin ito bilang isang gentleman, ay nasa kanilang dalawa na raw yun. Pero parang hindi magandang tingnan, Madam First Lady, ha? Emulate your mother-in-law, Madam First Lady, ha? Kita mo naman dating First Lady Imelda Romualdez Marcos, ha? Paano lakay? Abay, iba ang kilos ng dating First Lady Imelda, ha? Prim and proper lakay. Yes, tama ka. Prim and proper. Prim and proper din naman ang First Lady, kaya lang Madam First Lady, unsolicited advice. Alam kong walang magsasabi sa'yo dahil takot sila sa'yo. Oho. Pero? Ayan, sasabihin ko na Madam First Lady, ha? Bilang isang Ilocano at bilang respeto sa Office of the President. Madam First Lady, konting finesse po, Madam. Yan ang sabi ng Deo Makalma. Baka magalit ang may makalma na yan, ha? Baka padalan tayo na maraming wine yan, lakay. ano pinagsasabi niyang konting finesse, ha? Sorry po, Madam First Lady. Maaring ay masaktan kayo, pero the truth hurts, sabi nga.
Samantala, sinibak sa pwesto ang hepe ng Davao Regional Police Office na si Police Brigadier General Aligre Martinez at inilipat sa Personnel Holding and Accounting Unit sa ilalim ng Directorate for Personnel and Records Management. Kasunod ito ng bigong pagsisilbi ng warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. Papalitan siya ni Police Brigadier General Nicolas Torre III na mula sa Communication and Engineering Service at dating hepe ng Quezon City Police District. Gayon din, ililipat sa PHAU sina Police Brigadier General Ronald Lee mula sa Director for Operations at Police Colonel Edwin Portento mula sa PNP Intelligence Group. Samantala, OWA inaapura ang pag-uwi sa mga bangka ng 3 Pinoy na namatay sa nangyaring sunog sa Kuwait. Aray sa 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Ms. Thea, inaasikaso na nga ng Overseas Workers Welfare Administration ang pagpapauwi sa mga labi ng 3 overseas Filipino workers na namatay sa sunog sa Kuwait. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni OWA Administrator Arnel Ignacio na wala pang eksaktong petsa ang pagpapauwi dahil kahapon lamang ang insidente pero tiniyak na minabadali nila ang proseso. Ayon kay Ignacio, napuntahan na ng kanilang regional directors ang pamilya ng mga biktima at naipaalam na ang sitwasyon. Kabilang sa mga nasawi sa sunog ay kinilalang sina Jesus Lopez, Edwin Petilla at Jeffrey Katubay. May 2 pa anyang mga Pilipino ang nasa intensive care unit habang isa pang na-ospital ay na-discharge na at ang 5 nakaligtas ay inilipat na ng ibang accommodation ng pinapasukang kumpanya. Nangako ang OWA na nakaantabay sila sa kung anumang pangailangan ng mga Pilipinong naapektuhan ng sunog sa Kuwait. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, Slet. si Let Narciso. Yes, Akay. Saan ba gigimik ang first couple? Ayan, saan sila iinom ng Ngayong wine? TGIF. Ayan. Ayan. Oo, wala tayong balita dyan. Wala ba? Basta Wala bang, may mga meeting daw si Presidente ngayong Biyernes. Wala bang inuman kay The Butler? Senate President The Butler? Itutuloy ang inuman ng Tagay Lakay? Ayan. Walang ganun lakay na impormasyon. Wala. Okay. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo lakay at Miss Thea. Samantala, First Deputy Prime Minister ng Kuwait nangako ng tig 15,000 na dolyares na tulong sa pamilya ng 3 OFW na namatay sa sunog. Idetali mo RH12 Milky Liganan, Manang Milky. Kaya at lakay makatatanggap ng tig $15,000 ang pamilya ng 3 overseas Filipino workers na namatay sa sunog sa mataong residential building sa Mangaf, Kuwait. Ayon kay Kabataan o Kabayan Party List Representative Ron Salo, ang tulong pinansyal ay pinangako ni First Deputy Prime Minister His Excellency Fahad Yusuf Saud Al-Sabah kung saan ang tulong ay ipadadaan sa Philippine Embassy sa Kuwait. Makatatanggap din ng tulong ang 2 OFW na nasa critical ang kondisyon. Sabi ni Salo, bukod sa naturang halaga, may matatanggap pang insurance benefits ang pamilya ng nasabing mga OFW. Nangako rin His Excellency Fahad para sa agarang repatriation ng labi ng 3 OFW. Pinasalamatan ni Salo ang mga opisyal ng Philippine Embassy sa Kuwait sa panguna naman ni Ambassador Jose Cabrera at ni DMW Legor Atasri at Attorney Manuel Di Maano sa maagap na pagtulong sa ating mga kababayan. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Gunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, maayos na security protocol kailangan sa mga paliparang kasunod ng paghubot-hubad o nga ng isang dayuhan, isang babae. Wow. Vietnamese Lakay. Vietnamese ba yun? Ayan, naglakad ng hubot-hubad sa Ninoy Aquino International Airport. Ang hina ng mga security doon na GM... Shock sila Lakay. Oo, bira naman ha? Kasi baka makinis. Uy, Sino kinis. ba yung Vietnamese ba yun? Siguro nakadrugs yun ha? Ayan kung matino papasok ba naman doon sa... Ayun, hindi mo lang sinaway. Pumasok doon walang papeles, walang una, nakahubot-hubad ba? Pambihira, tama ka, Idol. Senator Raffy ha? Ang hina ng mga security doon, no? Ayan po, nakikita niyo ba sa video? Alamin natin ang report mula kay Aris number 28. Raymond Dadpaas, please come in.
Mayor Mistaya, walang tamang security protocols na umiiral sa mga paliparan. Ito ang nalantad sa kumalat na video ng isang babaeng Vietnamese national na naglakad ng hubot-hubad sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon kay Senador Rafi Tulfo, mag-aayos siya ng resolution bilang bagong chairman ng Senate Committee on Public Services upang ito maimbestigahan. Sabi ni Tulfo, kitang-kita sa video na hindi alam ng mga security personnel ng naiya ng nakita o hindi nila alam ang kanilang gagawin nang nakita ang babaeng hubot-hubad na naglalakad sa paliparan. Nakarating pa ito sa boarding gate na nagdulot ng commotion doon. Nagtatanong tuloy ang senador kung may sapat na training ang mga security personnel sa mga airports. Giit ni Tulfo, dapat ay linawin ang tungkulin ng bawat security agency sa airport upang walang turuan at sisihan. Ito yung mga tawa ng Philippine National Police Aviation Security Group, Manila International Airport Authority, Office for Transportation Security, mga Blue Guards at iba pang ahensya ng pamahalaan na nasa paliparan. Ang dayuhan ay unang na-offload sa kanyang eroplano dahil siya ay overstaying at kailangan magbayad ng multa. Kalaunan ay pinayagan din itong sumakay ng eroplano at nakaalis na ng bansa. Para sa kauna-unan sa Pilipinas. So, Raymond, so yung Mayor. Vietnamese na yun ay pinayagan din makauwi. Sino nagbigay ng damit niya? Nasaan yung damit niya? Oo, asa yung mga asa yung papeles niya? Ayan, oo. Actually, may papeles nga naman na Mayor, kaya lang overstaying daw siya at meron lang siyang babayarang multa. Mm. Kaya nung pinagsasabihan na siya, ang problema naman kasi kumbaga lumusot na eh. Mm-mm. Nandun na nakalusot na sa processing. Sa immigration. Buling. Paano so kumbaga kung may sa Yun na X-ray, nga di ba? Ayan. Actually, Yes, dire-diretso siya, ano, Oo, mahina nga ang security, wala man lang humarang. O kaya yung mga lady guards dun, Correct. sana Sila tinakpan na. na lang ng jacket man lang. Mm-mm. Oo, bira naman, oo. Iyon na nga, para bang ang tilang ano, parang iniwasan na wala man lang talagang ang sinasabi ni Idol Rafi ay walang hindi nila alam Kung anong gagawin. natulala sila kung ano yung dapat gawin. Kumbaga talagang makita mo yung kakulangan talagang ng training dito sa mga security personnel. Napakarami pa ng mga security personnel diyan sa loob, maliban sa mga Blue Guards, may airport police, may ABSI group, ay hindi daw sila nakakilos, kaya sabi niya dapat isaayos ito ng Ninoy Aquino International Airport. Simpleng hubot-hubad na babae lang, hindi pa natugunan. Paano pa matugunan yung ibang mga problema dyan sa airport? Nasyak yata. Di ba? Ang bira Ayun naman. na, Walang SOP lakay. Kahit Hindi nila na. na-anticipate. Walang presence of mind. Correct. Tama. Ayun, yun ang problema dito, Mayor, at Mistaya, kaya't pinaimbestigahan ni Senador Tulfo at para umayos yung mga security personnel na nandyan sa Ninoy Aquino International Airport at iba pang mga paliparan sa bansa. Kailangan ng retraining. Yan. Correct. Ayun, kasama siguro yan, Mayor. Nakakahiya. Ayan. Okay, so sino yung Vietnamese na yan? Pero ang bira man pero nung pumunta na airport, may damit, Raymond, saan nga lugar siya naghubad? Meron actually, yun na nga, nakapasok na nga, nasa aeroplano na nga eh. Pero ina-offload daw ito. Na-offload. Dahil nga kailangan bayaran niya yung multa dahil nag-overstay siya dito sa Pilipinas. Ayun na. Kumbaga doon na nagka-problema at siguro sa hindi na niya alam kung anong gagawin o ano man. Ayun, naggubot-tubad na itong Vietnamese national na ito. So nasa aeroplano na pala siya? Yun ang report, Mayor, na nakarating dito sa opisina ni Senator Rafi Tulfo. Pauwi na pala Anyway, sige. Sa mga security sa NAIA, ayan, konting seminar, konting training pa. Ayun, siguro ang dapat gawin, Mayor at Mistaya. Ayan. Teka muna. Huwag ka muna nga magmadali. Bakit daw hindi ininom ni D. Butler yung tira ni Madam First Lady? Kaya nadalpatan na. Samantalang ang First Lady, okay lang na nainuman na ni Senator Chis yung kanyang wine glass.
Pero bakit ang cheese nung ibinalik sa kanya Madinan. hindi na ininom, parang nilaro-laro na lang. Ubus na yata, wala na Oo. yung laman eh. Hindi, meron marami pa. Oo, marami pa. Marami pa ba? Oo. Eh, Parang ang tagal nag-isip kung iinumin niya o hindi. Kaya lang, nilaro-laro ni The Butler ha. Bis, Ayan. hindi daw malamig, di ba, Lakay? Ayan, di naman sila nag-usap Di ba? Anyway, Madam First Lady, gandang umaga po, gandang hapon po. Ayan, Apo Imelda Marcos, ayan, baka kailangan na seminar. Training din, Lakay. Training din. Galit sa akin. Lagot tayo nito. Ayan, wala talagang ganun siguro po Madam First Lady, ayan, kayo po ay extension ng Office of the President. Madam, konting sa prim and proper. Yan. And konting primness. Ayan. Sa Malacanang, walang makapagsabi niyan. Dito lang. Deo makalma lang. Sabi siguro, tarantado makalma yan. Ano ang pinagsasabi niyan? Sino ba Ipatawag. siya? Ayan. Okay, maraming salamat, Raymond. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advas. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Nagmamalasakit lang naman Oo tayo. naman, Lakay. 6 na Kingdom of Jesus Christ members na humarang sa tangkang pag-aresto kay Kibuloy, kinasuhan na ng Philippine National Police. Idatali mo RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Bisaya, sinampahan na ng kaso ang 6 na miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na nangharang sa operasyon ng kapulisan ng tangkay nitong isilbi ang warrant of arrest sa pugamting si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, kinasuhan na ng obstruction of justice, disobedience at paglabag sa batas pambansa 6 o yung pagdadala ng matatalim na bagay itong mga dinampot na taga-suporta ng religious leader. Nabatid na nakuhaan din ang mga ito ng mga bolo nang harangin at tirahin ang water cannon ng tropa ng CIDG at SAP na nagtungo sa Glory Mountain sa Davao City nitong June 10. Samantala sa press briefing sa Campo Crame, umapela si Fajardo kay Kibuloy at sa mga miyembro nito na sumunod sa batas gaya kung paano tumatalima ang PNP. Patunay umano rito ang pagsibak nila sa sariling mga tauhan para imbestigahan kung mayroon nga bang overkill o kapabayaan sa nasabing operasyon. Kabilang sa mga nirelieve ay 3 matataas na opisyal ng PNP at 12 miyembro ng CIDG, SAF at Traffic Enforcement Unit. Pakinggan natin si Colonel Fajardo. May mga anticipated po tayo na mga sitwasyon na maaari po mangyari, which ito nga po, may mga nangyayari nga pong resistance po on the part nga po ng ibang mga supporters po. But then again, sabi nga ng ating PNP leadership, open po tayo sa ating mga gagawing investigasyon at laging bukas ang inyong kapulisan para tayo ay investigahan at tignan kung nagkakaroon nga po ba ng pagkukulang sa parte po ng ating PNP. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ikaw muna, Edniel. Parosa. Alam mo, ang dapat kasuhan pa doon, yung mga nambomba ng tubig sa mga pulis. Yun. Grabe Sino yun? Only in the Philippines, Correct. mga pulis binobomba ng tubig. Walang yan naman yun, ha? Hindi nga lang lakay sa West Philippines may bombahan ng tubig, pati rito sa loob. Oo nga. Loob at labas may bombahan ng tubig, pati sa airport may bomba, Lakay. Ang lakas makahawa ang Ano ba yan? Chinese Coast Guard. Pero lakay in fairness, kay General Marbil ng PNP, ang sabi niya, yung mga, lalo na yung mga kabataan, kasi may mga minor de edad atang ipinangharang din yung KOJC. Ang gagawin ng PNP, palalapasin na nila ito't pag-aaralang patawarin. Pero yung mga nauna ng 6 na dinampot at nahulihan din ng mga bolo. Yung mga itak. Kinasuhan na. Oo, sila yung kinasuhan na ng PNP. Pero dapat yung nambomba ng tubig, kasuhan din ng mga yun. Oo, Lakay. Nakakain mga pulis doon. Putya. Mga pulis, bobombay mo ng tubig. Bakit nila ginawa yun? Yung mga Disrespectful. pulis natin, binomba na ng tubig, sila pa ang nasibak na rin. Oo, bira naman. Anyway, sige, maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo, Lakay at Mistea. At bago natin balikan ilang pang detalye ng ating mga balita, abay ngayong TGIF Miss Thea, abay meron pa rin tayong DZRH Malakas Aguinaldo Promo sa telepono, ha?
Ano ang pwede nang tawagan sa kanilang sagot sa ating tanong kung anong himpilan ng radyo ang pinaka-kauna-unahan. Huwag na rin matanda, pinakamatanda yan. Kauna-unang radyo na lang ng radyo sa Pilipinas. Kung alam nyo ang sagot, saan sila tatawag, Miss Thea? 0998-568-9094. Miss Thea, slowly and repeat it again for the second time once more. 0998-568-9094. Pwede naman magbola sa loto, Lakay. Pwede na. Oy, maraming salamat nga pala kay Chairman Felix Reyes, Brad, ha? Ayan. Thank you sa sponsorship ng PCSO, ha? At yung pang ibang mga nag-sponsors, di natin mabanggit lahat, ha? Baka kuyugin sila ng ano din, solicitation. Ay, bakit? Ay, maraming salamat, Brad CJ. Ayan. Chief Justice? Ayan, hindi. Hindi, ano lang si Chief? Chairman na judge. Ayan. Oh, chairman na judge pa? Ayan, dating judge. Ayan. Chairman na Judge Felix Reyes ng PCSO, ha? Thank you, Brad, ha? Ayan. Oras, Miss Thea. Kulang-kulang 5 minuto bago mag-alas 5. Uy, magandang hapon muna kay Mr. Michael Ismaygay. Magkano ang palitan na bossing ng dollar? Naku, ha? Bumagsak na naman ang halaga ng piso, Miss Thea. Naku, magkano, Lakay? Nagsara ang trading sa 58 pesos and 65 centavos. Samantalang kahapon, 58. Parang pompi ang kahapon, Lakay, dito. 58, ha? Ayan, maraming salamat, Mr. Michael Ismaygay. Sa CR daw ba naghubad yung Vietnamese passenger, ha? May presence naman daw yung mga guard. Kaso, kinuha na ng video. Ayan. Sa bagay, may point. Parang in-enjoy yung show, Lakay. Ayan, sabi ni Dr. Well Aguila, ha? Ay, Kuyang Dado Milagrito, ayan, magandang hapon, ha? At Rona Naidas ng Davao City, good afternoon. Samantala, itinuro ng Department of Justice si Pastor Apollo Kibuloy na responsable sa naging maras na aksyon ng Philippine National Police sa pag-aresto sana sa kanya noong nakalipas na araw sa Davao. Ayon kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, hindi gusto ng PNP na magkaroon ng gulo sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Anya kung sumuko ng mapayapa si Kibuloy ay hindi naman hantong sa gulo ang pag-aresto sana sa kanya. Sinay pa ng DOJ na legal ang pag-aresto sa pastor dahil may warrant of arrest na dala ang mga pulis. Pero ang malungkot sinibak ang 12 taon ng PNP na may kinalaman sa pumalpak na pagsisilbi sana ng arrest warrant. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Gina Fajardo, kabilang sa mga sinibak ang siyam na personal ng CIDG, 2 Special Action Force at isang taga-traffic enforcement unit. Inilipat sila sa freezer. Ayan, inilipat sila sa Personnel Holding and Accounting Unit ang matataas opisyal. Kabilang sina Davao Region Police Chief General Alegre Martinez, Director for Operations General Ronald Lee, Colonel Edwin Potento ng Intelligence Group. Samantala, inaasahan ng mas maayos, mas mabilis at mas epesyenteng serbisyo publiko sa pagsasabatas ng Negros Island Region. Ayon ito kay Senator Lito Lapid na naging bahagi ng pagbabalangkas ng naturang batas sa ilalim ng Senate Bill No. 2507. Dagdag pa ni Senator Lapid, malaki ang magiging ambag ng batas sa pag-unlad ng rehiyon sa larangan ng turismo, kultura, economic development at industry transformation. Matatanda ang nilagdaan kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos ang Negros Island Region Act na layong lumikha ng isang bagong rehiyon sa Pilipinas. At meron tayong caller. Alamin nga natin kung siya ay magaling sa current events. Ayan. Hello, magandang hapon po. Magandang hapon po, Lakay Teo. Ayan. Miss Thea. Sino po sila, Kuya? Jerome po, Jerome De Zaliza. De Galicia.
Desalisa. Parang Lisa Marcos, ano? Oo. Ha? Ayan. Opo. Ayan, Kuya Jerome. Ang tanong ko po ay madali lang, ha? Anong klaseng wine ang ininom ni na First Lady at the Butler Chase Escudero sa Van de Honor sa Malacanang? Emperador? Hindi. Light empty. Lights daw lakay. Light Light MP daw, MP light. empty light. Hindi, kuya. Hindi, joke lang yun, kuya. Ayan. Ang totoong tanong. Oo, ang tanong ko anong himpilan ang nagdiriwang ng kanilang 85th anniversary? DZRH. Aba, congratulations, kuya. Cheers! Ayan. Tagay pa more! Kampay! Bottoms up! Bottoms up! Congratulations. Congratulations, Kuya Jerome. Thank you and good afternoon. Happy weekend, Kuya. Ha? Huwag mo ibaba ang telepono. Ayan. At sa ating showbiz, Miss Thea. Catherine Bernardo, Julia Montes, Charlie Dizon, Marian Rivera, Vilma Santos, Maricel Soriano at Thea Pecho hindi kasali. Magtutunggali. Saan? Magtutunggali lakay para sa Best Actress Award ng 7th Eddies o The Entertainment Editor's Choice. Taray, idatali mo, Showbiz Princess Alia Ikatlo, the 4th. Lakay at Miss Thea magtutunggali sa Best Actress Award ng 7th Edito Entertainment Editors Awards ang mga batikang aktres at new generation actresses. Kabilang sa mga nominado ang sa naturang award ay sina Catherine Bernardo, Julia Montes, Charlie Dizon, Marian Rivera, Vilma Santos at Maricel Soriano. Si Catherine ay bumida sa pelikulang A Very Good Girl. Si Charlie Dizon naman sa Third World Romance. Julia Montes sa pelikula nila ni Alden Richards na 5 Breakups and a Romance. Marian Rivera sa top-grossing film na Rewind. Vilma Santos sa When I Met You in Tokyo. At Maricel Soriano sa In His Mother's Eyes. Samantala, nominado namang Best Actor sina Elijah Canlas, Dingdong Dantes, Cedric Juan, Iola Pascual, Alden Richards at Romnick Sarmenta. Gaganapin ang awards night sa July 7, linggo ng 7 p.m. sa Newport World Resort sa Pasay City. Ang The Eddies o ang Entertainment Editor's Choice ay taunang film event sa bansa na kumikilala sa mga aktor, writers, directors, workers at producers sa industriya ng pelikula. Ang award ay pinagkakaloob ng Society of the Philippine Entertainment Editors kung saan mga miyembro nito ang entertainment editors ng National Broadsheet at sikat na tabloid sa bansa. Para sa Break Time Showbiz, ito si Alia Ikatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Alia Ikatlo. Thank God it's Friday! Yes. Thank God it's Friday. Ayan. Swelday! At dahil swelday, maraming gigimik. Ayan, chill-chill lang, relax lang. At yan ang kabuhan natin palatuntuan ng Break Time. Ako po si Dayo Makalma. Ako naman, Thea Petro Carpuz. Happy weekend, stay safe. Mga balansyadong balita susunod na Chairman of the Board, Henry Uri at Miss Kay, isang Filipino citizen, born in Baguio City. Hindi malilimutin. Marunong tumagay yan, lakay? Marunong din tumagay. Alam ko ang kanyang brand. Ayun. Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye. Ingat-ingat.